Sisimulan natin ang kwento sa Qing City Underground Black Market. At may nagsalita pa sa isang silid na boss nais niya raw na ibenta ang kanyang kidney, idinagdag pa ng nagsalita kanina na, o pati day ang kanyang atay. Samantala ang doktor ay tila nagtataka sa binata at tinanong ito na, seryoso ka ba? At idinagdag pa ng doktor na sa nagdaang 6 na buwan, nagbebenta ka na ng isang bato, isang poly, isang gallbladder, isang pares ng mga testicle, at isang katlo ng iyong atay, at bahagi ng iyong maliit at malalaking bituka. Kung nagbebenta ka ng isa pang bato, hindi ka magtatagal ng higit sa 2 araw. Gayunpaman sumagot naman ang binata na, ayos lang raw yun. Isa pa upang mailigtas ang kanyang ate na may malubhang sakit yun raw ay napaka-worthy. At nang marinig ito ng doktor ay agad naman itong napapayag at hindi raw siya magpipigil sa gagawin niya. Na agad namang sinagot ng binata na kaya niya raw ito. Sabay maririnig na lang ang malakas na pagsigaw ng binata sa buong lugar. At makikita natin ang binata kanina na paika-ika na kung maglakad. At idinagdag pa nito na maganda raw ito gayong walang nakasunod sa kanya. Sabay na-generate nito ang natamo nitong mga sugat. Idinagdag pa ng binatang ito na, gamit ang 30 grand na ito. Kasama ang mayroon ako dati dapat na sapat na upang magbayad para sa ritual ng paglilipat ng trabaho. Sabay naglakad ito sa isang masikip na iskinita at saad pa nito na. Mayroon siyang kapatid na babae na may sakit at inang namatay. Idinagdag pa nito na, naniniwala ka ba sa crap ay binubuo? Sabay tawa, at idinagdag pa nito na, may nakalimutan raw siya. Siya daw ay si Yelin, at siya raw ay ang transmigrator. Isa siyang ulila walang siyang pamilya at wala rin siyang kapatid na may sakit. At sa mundong ito, ay umaapaw sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya. Puno ng mga demonyo at hayop sa lahat ng dako, mayroon ding hindi mabilang na mga larangan ng piitan. Bilang isang ulila, ang nakaligtas dito ay talagang matigas. Hanggang sa natuklasan ko ang aking natatanging kakayahan. Idinagdag pa nito na, hindi mahalaga kung gaano kalubha ang mga pinsala. Ang katawan ay maaaring ganap na mabawi ang mga 15 minuto. At kahit na ang mga nawawalang mga organo o limbs ay maaaring magbagong muli. Upang makatipid ng 100,000 yuan, para lamang magbayad para sa mamahaling bayad sa pagbabago ng klase. Ginamit ko ang aking pagbabagong buhay upang ibenta ang aking sariling mga organo. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa ritual ng paglipat ng klase at paggising ng aking kapangyarihan maaari akong maging mas malakas. Idinagdag pa nito na, pagkatapos lamang ay maaari akong tumayo ng matatag sa mapanganib na naulila sa mundo at protektahan ang mga pinapahalagahan ko. Idinagdag pa nito na, ngayon raw ay ang araw ng paglilipat ng klase. Guys, nakalimutan kung sabihin na si Yelin ay ang ating bida mismo. Balik na tayo sa kwento, at may nagtanong naman sa bida Yelin. Bakit ba raw ito naririto, at wika naman ng isa ito ay si Yelin. Isang mahirap na mag-aaral at talaga ba raw na na-afford nito ang pag-attend sa pagpapalit ng klase. At nagkukunyaring umiiyak ang bida habang lumapit sa babae. Wika pa nito na, MS, Wang, upang dumalo sa ritual ng paglilipat. Wala akong pagpipilian kundi kumuha ng class transfer loan. Samantala nang marinig ito ng babae ay nagtaka naman ito kaya napatanong ito na. Ano isang class transfer loan, pagkatapos siya ay ma-stock na nagtatrabaho sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Upang mabayaran lamang ito, wika naman ng isa na, kung magtatapos siya sa isang walang silbi na propesyon. At idinagdag pa ng babae habang pinapakalma ang bida na. Dahil sa napunta na raw ito dito ay ibigay na raw nito ang lahat. At hali na daw sila sa loob dahil malapit na magsimula ang paglilipat ng klase. At lumipat ang scene sa loob na kung saan ay makikita natin ang isang bilog na bagay habang may 3 crystal sa itaas na nagliliwanag ng isang gintong liwanag. At nagsalita naman ang matanda na sino na raw ang susunod. At makikita natin ang isang lalaki na tila nahihiya dahil sa pinag-uusapan siya ng mga taong naruroon. Sabay nakapunta na ito sa stage at agad itong sinabihan ng principal na. Ay lapag nito ang mga kamay nito sa crystal at ikalma ang buuang katawan nito. Na agad namang sinunod ng binatang ito, at di nagtagal ay nagpakita na ang resulta nito at isa itong support type at isang A-rank pole rebreeder.
At nang marinig ito ng mga kalahok ay agad namang nagbulong-bulungan ang mga ito. At agad itong sinabihan ng principal na wag daw itong maging mayabang gayong isa lang itong support type class. At wala itong konaksayon kung isa kam ang walang silbing tao. Ito ay nasa sayo kung papaano mo dadalhin ang iyong sarili. At ang sumunod naman ay isang babae, at nang makita naman ito ng mga taong naroroon ay agad naman nila itong nakilala bilang ang kanilang Zog Nini. Ang kanilang goddess Nini, at sa pag-akyat nito sa stage ay agad itong binati ng principal. Na agad namang pinasalamatan na babae, sabay nagsimula na itong hawakan ang bilog na crystal. Kasabay nito ay naging kulay pula ang kalangitan at makikita rin sa itaas ang isang hugis phoenix. At ang principal naman nang makita ito ay agad itong nakilala bilang isang SSS rank fire mage. Idinagdag pa nito na, paanong ang Qing City ay nakahawak ng isang mag-aaral na ganito kagaling ang talento samantala ang mga tao sa paligid ay nagugulat na lang sa kanilang nakikita gayong hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Samantala ang bida ay tila walang pake sa nakikita nito at inisip pa nga niya na maaaring ang brat na iyon ay isang maswerte. At muli namang nagsalita ang principal na nagbabago na raw ito patango sa isang SSS class fire mage at plaplanuhin niya raw ang pagsesenay nito. Na agad namang sinag-ayunan ng dalaga, at agad nang tinawag ng principal ang susunod at yun ay ang ating bida mismo. At nagsalita pa ang bida habang nilagpasan nito ang babae na hindi raw siya magiging side character para dito. Sabay agad nang nagsimula ang ating bida, at idinagdag pa nito habang tumutulo ang butil ng pawis na. Huwag naman raw sanang mababang ranggo ang mapunta sa kanya. At maya-maya ay lumabas sa kalangitan ng isang dragon at papunta ito sa ating bida. Makikita naman na naghahanda itong pumasok sa noo ng bida habang ang bida naman ay natutulala na lang sa nakikita nito. Sabay bumulusok ang napakalakas na enerhiya ng bida. Sabay makikitang nagugulat ang mga taong ito gayong hindi nila inaasahan ang mangyayaring ito. At ang babae naman kanina ay naisip pa nga na kung nakuha rin ba kaya ni Yelin ang SSS rank, samantala ang principal naman ay naisip na isa na naman daw itong paano anomalya. At nagtanong naman ang bida sa principal na kung ano ba raw ito. Samantala ang principal naman ay hindi makasagot sa bida gayong nagugulat pa ito. At nagsalita naman ang principal na, ngayon pinarangalan mo ang Qingcheng Academy. Qingcheng ipinagmamalaki ka ng academy, maghintay ng isang segundo. Yelin Forbidden Curse Master, Yelin, Battle Class SSS level na ipinagbabawal na sumpa master. Sabay na bigla ito gayong isa palang SSS rank Curse Master ang bida. Sabay nagtawanan naman ang mga hangal na ito gayong inaakala ng mga ito na ang Curse Master ay isang maing propesyon lamang. Sabay si Zug naman ay napabuntong hininga at what a shame. Sabay na puno ng sari-saring kuminto ang mga mag-aaral na ito habang pinagtatawanan. Ang bida, samantala ang principal naman ay pinapakalma ang bida at nagwika pa nga ito na. Ano ang isang mabuting bata, masyadong masama ikaw ay isang master. Elin, huwag maging masyadong negatibo, tulad ng sinasabi nila. Mas mahusay na sunugin ng maliwanag kaysa mabuhay ng isang mas kaunting buhay. At ang bida naman ay nagsalita na, principal nais niya rin raw sana na magdala ng liwanag sa kanilang paaralan at magbigay ng karangalan dito. At nang marinig ito ng principal ay binati nito ang bida gayong isa daw itong mabait na bata, at magpaplano raw siya ng pagsesenay dito at kay Zug, at nang marinig ito ng bida ay agad naman itong nagpasalamat sa principal, at idinagdag pa nito sa isip nito na ang mga ito daw ay lumalabas na hindi alam ang kanyang kapangyarihan, at ang pagiging isang curse master daw ang magdadala sa kanya patunggo sa pagiging isang immortal.